Habang pinapanood ang mga kilos ni Jiang Yi, sa wakas ay naunawaan ni Lin Moyu ang lahat. Nakikinig sa mga salita ni Jiang Yi, nagulat niyang sinabi, naiintindihan ko na. Lahat tayo ay nadaya ni Jiang Yi, hindi siya ang righteous God na handang magsakripisyo para sa lahi ng tao. Ang lahat ng ginawa niya ay para lamang sa kanyang sariling muling pagkabuhay. Sa mismong sandaling yun, nagsimulang lumitaw ang mga formation sa paligid ni Yan Kuang at ng iba pa, na nag-iwan sa kanila na lubos na natulala. Di nagtagal, lumitaw din ang mga blood formation sa paligid ni Meng at Bai. Sa sandaling makita sila ni Meng, nagulat siya at napabulalas. Hindi ito maganda, ito ang evil blood formation. Ang formation na ito ay sumisipsip ng dugo ng mga malalakas na eksperto at ginagawa itong enerhiya, na nagpapahintulot sa lumikha nito na mabilis na mag-level up. Habang patuloy na gumagana ang formation, ang kanilang enerhiya ay dahan-daang nauubos. Naging seryoso ang ekspresyon ni Meng habang sinabi niya, si Jiang Yi, pinaplano niyang gamitin ang ating dugo upang makapag-breakthrough sa demigod realm. Pagkarinig nito, tumawa si Jiang Yi at sinabi, hindi masama, isang level 96 Divine Formation Master, ang pagliligtas sa iyo noong nakaraan ay hindi nasayang na paggamit ng aking kapangyarihan, dahil alam mo na kung ano ang ginagawa ng blood formation na ito, kung gayon ay maging masunurin kayo at maging pagkain para sa akin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang blood array ay kumalat sa buong kuta at nagsimulang kumislap ng maliwanag. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Meng sa hindi makapaniwala habang sumigaw siya, ano? May mga blood formation din sa loob ng kuta, mukhang ang mga formation na ito ay naitayo ng matagal na panahon na ang nakalipas. Ngunit ako, isang Divine Formation Master, ay hindi ko napansin ang mga ito. Ang lumikha ng mga formation na ito ay mas bihasa kaysa sa akin. Naglabas si Jiang Yi ng masamang tawa at sinabi, kaya, nagulat ka ba? Ngunit maaga pa ang iyong pagdiriwang, ang susunod na darating ay mas magugulat ka pa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, inactivate niya ang blood array. Agad, isang napakalawak na halaga ng enerhiya ang nagsimulang magtipon sa buong battlefield. Dahan-daang umangat si Jiang Yi sa hangin habang napapalibutan ng enerhiyang yon. Kasabay nito, ang pulang-pulang enerhiya ay pumutok mula sa bawat direksyon, at ang buong lugar ay unti-unting nilamon ng blood formation. Habang pinapanood ito, napabulala si Bai nang hindi makapaniwala, napakaraming blood formation, hindi lamang sila kumalat sa lahat ng siyam na kuta ng Shangxie Empire, kundi nakakalat din sa buong primordial battlefield, ilang formation na kaya ang nailagay ng taong ito. Pagkarinig nito, tumawa si Jiang Yi na parang baliw at sinabi, sa loob ng maraming taon, hindi ninyo natuklasan kahit isa man lang, ang lahi ng tao ay tunay na mahina, lubos na walang kakayahan. Habang nakikinig sa kanya, tumingin si Lin Moyu kay Jiang Yi at nagtanong, Jiang Yi, ano ang eksaktong sinusubukan mong gawin? Tumawa ng baliw si Jiang Yi at galit na sumagot, dapat ay nakarating na ako sa Super God Realm 600 taon na ang nakalipas. Ito ay dahil sa mga hanggal na yun mula sa abis at sa mga duwag na tao. Noong panahong yon, ako ay napalibutan, kung hindi sila tumakas ng mag-isa, nakolekta ko na sana ang sapat na dugo. Sa kabutihang palad, ako ay immortal, na nagpapahintulot sa akin na bumalik na parang isang tunay na hari. Ang mga ekspertong namatay sa primordial battlefield, kasama ang lahat ng inyo na buhay pa, ay magiging pagkain para sa akin. Pagkatapos ng araw na ito, tatapak ako sa Super God Realm at magiging kataas-taasang pinuno ng lahi ng tao. Matapos marinig ang mga salitang yon, sinabi ni Meng, Jiang Yi, hindi ka isang formation master. Kahit na naglagay ka ng hindi mabilang na blood formations, ano naman? Hindi mo naiintindihan ang mga formation. Pagkarinig nito, tumawa si Jiang Yi at sumagot, kayo ang tunay na hindi nakakaintindi ng blood formation. Ako ang lumikha ng formation na ito, maliban sa akin, walang sino man ang makakakontrol ng blood formation. Sa sandaling marinig ni Meng ang mga salitang yon, siya ay lubos na nagulat, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala habang sinabi niya, imposible, ang blood formation ay lumitaw hindi bababa sa 800 taon na ang nakalipas. Si Jiang Yi ay hindi pa ipinanganak noon. Hindi ka si Jiang Yi, sino ka ba talaga? Ngumiti si Jiang Yi at sumagot, sino ako? Sa sandaling magsanib kayo sa akin at maging isa sa aking mga clones, malalaman ninyo natural. Habang nagsasalita pa si Jiang Yi, biglang sumigaw si Lin Moyu sa kanyang mga guro, masyado siyang nagsasalita,
Nagpapaubaya siya ng oras, sa sandaling marinig yun, agad na ipinatawag ni Meng ang Shangxie Tower at inactivate ito. Kaagad pagkatapos, sina Yan Kuang at Bai ay sumugod din. Determinadong pigilan si Jiang Yi, ang tatlo sa kanila ay sabay na naglunsad ng kanilang mga atake. Si Yan Kuang ay naglunsad ng isang malakas na hagupit habang si Bai ay umatake ng may mapangwasak na suntok. Gayunpaman, sa sandaling marating ng kanilang mga atake si Jiang Yi, nagbanggaan sila sa kalasag ng Blood Array at tuluyang na-neutralize. Ang epekto ay nagtulak sa kanilang dalawa ng bahagya pa atros. Habang pinapanood sila, tumawa si Jiang Yi at sinabi, "Kung hindi ninyo kayang sirain ang Blood Formation, huwag na kayong mangarap na talunin ako." Si Jiang Yi ay protektado ng Blood Array, na ginagawang ganap na walang bisa ang bawat atake laban sa kanya. Habang pinapanood ito mula sa ibaba, nagsimulang mag-isip si Lin Moyu sa kanyang sarili, "Hindi ako naniniwala na may tunay na immortal, at walang ganoong bagay na hindi masisirang formation." Hanggat hindi pa siya nakarating sa Super God Realm, gumagamit pa rin siya ng kapangyarihan ng mga batas, kaya lalabanan ko siya gamit ang kapangyarihan ng mga batas. Walang sinayang na sandali, ipinatawag niya ang sandata ng Thunder Tower at agad na inactivate ang God-Slaying Thunder skill. Ang malakas na Thunder attack ay kumawala ng diretso patungo kay Jiang Yi, tumago sa protective shield ng Blood Arrays, at dumaan sa tabi niya. Napansin ni Lin Moyu na ang Thunder attack ay bahagyang nakasira sa Blood Array at agad na sinabi, "Gaya ng inaasahan ko." Gumagana ang God-Slaying Thunder, ito ang atake ng God-Slaying Fortress. Nang makita ang kanyang protective shield na nasira, si Jiang Yi ay lubos na nagulat at napabulalas. Paano ito posible? Paano mo nasira ang Blood Array na aking nilikha? Samantala, sumugod sina Bai at Yan Kuang upang maglunsad ng isa pang atake kay Jiang Yi. Tumingin kay Lin Moyu. Tahimik nilang sinabi, "Sirain mo ang Blood Array, kami ang bahala sa mga atake." Kasabay nito, nagsimulang mag-teleport si Meng at sinabi, "Sisirahin ko ang Blood Array sa loob ng kuta at puputulan ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan." Pagkarinig ng plano ng lahat, tumango si Lin Moyu nang walang pag-aalinlangan. Agad niyang inilabas muli ang God-Slaying Thunder. Ang Thunder attack ay kumawala ng hindi kapani-paniwalang bilis at bumagsak sa kalasag ng Blood Array, winasak ito sa mga piraso. Nang makita ito, sumigaw si Jiang Yi nang hindi makapaniwala, "Hindi, imposible yan. Level 77 ka lamang, paano mo nakuha ang Ancient Thunder Outer Tower?" Tumingin si Lin Moyu sa kanya nang may seryosong ekspresyon at sumagot, "Dahil alam mo ang pinagmulan ng Ancient Thunder Outer Tower, yan ang nagpapatunay na tiyak na hindi ka si Jiang Yi. Kung tama ang aking hula, ikaw ay Demon Gold." Ang inakala ng lahi ng tao na isang metal mula sa kabila ng kalangitan ay talagang isang uri ng extraterrestrial race. Samantala, naabot ni Bai at Yan Kuang si Jiang Yi at agad na naglunsad ng kanilang mga atake. Kahit na parehong tumama sa kanya ang mga atake, nagpakatatag si Jiang Yi at galit na sinabi, "Kahit na walang proteksyon ng Blood Arrays, sa palagay ninyo ba kayong mga level 96 na langgam ay kayang talunin ng isang level 98 na katulad ko?" Kaagad pagkatapos sabihin yun, isang napakalawak na halaga ng kapangyarihan ang pumutok mula sa kanyang katawan. Ang pulang-pulang demonic energy ay bumuhos mula sa bawat direksyon at sa loob ng ilang sandali ang kanyang buong katawan ay nagbago sa isang demonic form. Sa sandaling makumpleto ang kanyang pagbabago, agad na inatake ni Jiang Yi si Yan Kuang muna, na nagpadala sa kanya na lumipad sa isang hampas lamang. Ngayong ganap na nagbago, umungal siya sa galit, "Papatayin ko ang bawat isa sa inyo. Naghintay ako ng 600 taon para sa pagkakataong ito. Walang sino man sa inyo ang aalis dito ng buhay." Samantala, inactivate ni Meng ang Shangxie Tower at ginamit ang kapangyarihan nito upang sirain ang Blood Array sa buong kuta. Habang ina-activate ang kanyang kasanayan, sinabi niya, "Sa tulong ni Moyu, maaari ko nang putulin ang Blood Array sa loob ng kuta." Sa sandaling gawin niya yon, ang mga koneksyon ng Blood Array sa buong kuta ay nagsimulang mawasak. Habang pinapanood ito, napabulala si Meng, tagumpay, ang mga koneksyon ng Blood Arrays ay nawasak, maging ang mga Blood Arrays sa buong primordial battlefield ay naputol na, hindi na siya makakatanggap ng anumang kapangyarihan. Nang makita ang mga koneksyon ng Blood Arrays na nawasak, umungal si Jiang Yi sa galit. Sumugod siya ng diretso kay Lin Moyu ng buong bilis habang sumisigaw, "Lin Moyu, sinira mo ang aking Blood Array. Gagawin kitang Blood Corpse, ipakakulong ang iyong kaluluwa, at sisiguraduhin hindi ka na muling magkakatawang tao."
Sa sandaling makalapit siya, inugoy ni Jiang Yi ang kanyang espada kay Lin Moyu. Gayunpaman, agad na hinugot ni Lin Moyu ang kanyang karit at inactivate ang power concentration, empowered troops, absolute defense, at damage transfer, na hamarang sa atake bago mahinahong sinabi, "Yun lang ba ang kaya mo?" Sa sandaling marinig ni Jiang Yi ang mga salitang yun, lalo siyang nagalit, patuloy niyang inugoy ang kanyang espada habang umuungal na si Lin Moyu ay mamamatay sa kanyang mga kamay, samantala, mahinahong hinarang ni Lin Moyu ang bawat isa sa kanyang mga atake bago malamig na sinabi, "Ang dapat mamatay ay ikaw."